Sa tala naman ng MMDA, hindi bababa sa 6 na mataong lugar sa Metro Manila ang may nawawalang daan. Dahil po ito sa illegal parking, illegal vendors at informal settlers. Balitang hatid ni Mark Salazar. Kung motorista ka sa Metro Manila, nakikita mo siguro araw-araw ang dahilan ng traffic, kawalan ng disiplina at nagpapatupad ng disiplina. Simulan natin papasok sa EDSA sa norte. Nagte-terminal ang mga tricycad na ito sa East Service Road ng Cloverleaf sa Balintawak. Pinaalis lang ng mga pulis nang makita ang GMA News. Pagsampa mo ng mismong EDSA Balintawak, 3 lane naman ang kinain ng mga bus at jeep na naguunahan sa mga pasahero. Sa Muñoz, sa mismong tapat pa ng karatulang nagbabawal, umistambay ang jeep na ito. At kapag binaybay mo ang EDSA, pangkaraniwan lang ang ganitong eksena. Resulta, tukod sa EDSA. Pagpasok mo sa mga dapat sanay alternatibong ruta, ginagawa namang personal parking space ng mga residente ang kalye. Isa lamang ang mga kaling ito sa Bago Bantay sa Quezon City sa mga halos mabarahan na o mga missing roads na nakapaligid pa man din sa itinuturing na 6 na high traffic area sa Metro Manila. Sa tala ng MMDA, di bababa sa 6 na mataong lugar sa Metro Manila ang may nawawalang daan dahil sa illegal parking, illegal vendors at informal settlers. 3 nasa EDSA, 3 pa ay nasa Baclaran, Muñoz at Katipunan sa Quezon City. Sa pag-aaral ng GMA News Research, may 16 na paaralan, 12 bus terminal, 8 estasyon ng tren, 7 mall at 5 palengke na malapit sa mga baradong daan na ito. Sabi ng MMDA, bawat local government sa Metro Manila ay may kanya-kanyang traffic management scheme sa kanilang nasasakupan. Kailangan may mga ganyang mga measures kasi this would be, yung effect nito is lasting. Dahil pag tinanggal mo itong mga traffic generators nito, ang habol lang natin is yung immediate relief. May immediate relief, pero yung relief na yon would last for a long time. Isa pang gustong itulak ng MMDA ay ang odd-even scheme para every other day lang pwedeng gamitin ng private motorist ang mga kotse nila. It's 90% ay private vehicles ang dumadaan dito sa EDSA. So, less than 10% ang public utility vehicles. So, napakarami pa rin. Ang importanteng measure dyan ay is for people, for motorists to magkaroon ng shift in their behavior from using your private vehicle and tangkilikin natin yung ating mga public utility vehicles. Mark Salazar, GMA News.